ito ba live na? Serious na ba ito? Andiyan na si Kawili? Sige, at makipagkwentuhan lang tayo dahil it's already 8:28. National President and Founder, Parents Teachers Association. Matagal ko nakakwentuhan ito. Si Kawili, Ginoong Willie Rodriguez. Kawili, good morning po sa inyo. Welcome sa DCXL. Good morning! Hi, good morning po sir at marami po salamat no, sa munting pantayan. Opo. Magandang umaga po sa lahat. Opo. Magpapasokan na naman tayo sa Monday, Basic Ed. Ngayon po ang simula ng Brigada Eskwela. Meron akong kinukwento kanina na ang EDCOM 2, Kawili, ay nagsagawa po ng FGD sa isang eskwelahan po sa Baseco Compound at lumalabas na ang, parang ito talagang naratibo na ito ng mga estudyante dun sa FGD. Bullying at classroom size ang themes no na lumabas. Talaga hong problema nila. Sa inyong pakikipag-ugnayan po sa DepEd, ano na latest? Ano na kanilang ginagawa para ma-address itong mga bagay na ito? Bukod po doon sa mga lumalabas na sa media, ha? Alam naman natin yung public relations, kailangan nila sabihin sa media. Pero may ano ho ba kayo? May latest ho kayo dyan sa pakikipag-ugnayan nyo po sa kanila? Good morning. So actually, nitong nakaraang Senate hearing, nagkausap kami ni Dr. Carol Yee dito sa EDCOM 2, no? Ang usapan namin is kasama na siya sa lahat ng aming mga seminar, workshop para sa mga parents. Kasi nga po, kailangan po talaga ang participation ng parents, no? Para matulungan tong ating mga estudyante. Tama po. At ang sa DepEd naman po ngayon, sa kakulangan ng mga school, kasama na po ang National PTA as member ng Dish and Awards Committee sa committee monitoring reporting no para po sa ginagawang 16,000 schools. So, yun po. Yung kayo ba may balita kung paano ho ito so far ina-address ngayon ng kasi parang hindi naman bago to, Sir Willie, no? Hindi bago tong mga lumalabas na ito. Yes po, talagang parang tradition na yan, na talagang ganyan. Is kasama yan sa growing up, no, ng ating mga mag-aaral, no? Yung bullying, yung pangyayaring yan. Kaso nga lang ngayon, lumalala, no? Kasi nga, at ang ano po dito, kasi iba na po ang kabataan ngayon, hindi tulad noong araw na talagang nakamonitor ang ating mga magulang. At ang ano po dito ngayon, ang solusyon po namin dyan is to activate ang ating mga PTA. Make the community closer to the school. So yun po yung aming ano dyan at isama po kami sa ating mga intervention program, especially ang ating mga guardian, yung mga lolo-lola na mga professional. Meron tayo mga lawyer na doktor, mga talagang retired teacher, principal, na talaga po pwede po silang magturo after school program ng kakulangan na ating kakulangan po. And so far, Kawili, hindi kayo kasama pag ang pinag-usapan ay yung intervention sa malalang problema, halimbawa ng bullying. Tama ho ba yun? Bilang kayo ay presidente ng Parents Teachers Association, hindi ho nakakasama ngayon ang mga parents pagdating sa intervention sa bullying? Actually, no, yun nga yung aming proposal, talaga pong dapat isama. Kasi nga po, ang kulang po sa DepEd, ang tawag dito yung ating mga yung sa ating mga psychologists, no, sa ating mga na counselors, sa guidance, sa guidance sa counselor, no. Marami po tayong, andyan po yung PTA na pwede po mag-resolve magulang to magulang para po sa mga bata at katulong po yung ating mga teacher. Sa ngayon po, hindi po kami masyadong, kasi nga po, ang naging duty lang ng PTA ngayon is maningil, tumulong maglinis, ayan po yung duty namin. So sa ngayon po, ang National PTA is doing the policy, no? Yung mga amendment na dapat namin ginagawa. At sa ngayon, ipinupus na po sa Kongreso at saka sa Senado yung PTA law para maging isang institusyon para mas epektibo at talaga nakalagay po ang aming duties and responsibilities, especially to solve the bullying at saka yung mga kakulangan sa school, yung mga
non-implementation, mga corruption. Kasi nga po, yan po yung sa paniningil po, yan po ay nagiging sanhi ng bullying. Opo. Yun yung interesting sa akin, Ka Willie. Naalala ko, nung nasa kabila ako, pinag-usapan na natin to eh. Hindi po ito first time na nagkakwentuhan tayo. Hindi ko lang alam kung maalala nyo. I actually have asked this to you. At yun din nga yung binabanggit ninyo. So ang interesting sa akin at medyo surprising, actually, Ka Willie, hindi kinakailangan ng batas, di ba? Hindi na kinakailangan ng batas para ma-involve. Kaya nga may PTA sa mga Well, I understand, no? On the side of the parents, napaka-busy na rin naman po talaga ng mga magulang para kumbaga ay sumama pa. Pero, 'di ba, sa holistic approach, Ka Willie, hindi ako naniniwalang kailangan pa ng law para i-involve ang parents when it comes to the problem of bullying. Actually, kasi nga po kung makikita po natin, talagang ang eskwelahan kasi is the second home. Tapos ang ating mga ang ating mga teachers, second parents, no. But there's still a problem kasi ang involvement po kasi ng mga magulang diyan is limited, no. Pagdating po sa labas, hindi po na natitingnan. So dapat dito yung ating mga batas na yan kasi nga, di ba, no, kapag meron tayo mga pangyayari, tinatago lang po ng ng eskwelahan niya, no. At wala pong penalty. Kung meron pong sa PTA law, siyempre, may batas na pagka ikaw ay tinago mo ang ating mga bullying na to, yung mga rape cases, no? Para ayusin, no? Kasi nga dahil sa puntos, merong magkakaroon ka ng pananagutan. Especially, tulad ng ating 5 taon na kaso, no? Yung isang teacher, nan-rape, nakabuntis ng bata. After 5 years, gumawa na naman ng kalokohan. So ngayon, inilipat lang ng school. So we're pushing for wala kaming kasi nga walang batas ng PTA, kundi lang under sila ng DepEd. Right. Hindi malakas. Right. Opo. I fully understand that kasi talagang kailangan ang sinasabi ko lang kanina, Ka Willie, ay habang ito ho'y pinupush pa natin, ang surprising sa akin, bakit yun nga walang malakas na effort to involve kasi when it comes to the involvement of parents, sigurado naman na ang mga parent natin ay sila pa magvo-volunteer kasi ayaw nilang mabully ang kanilang mga anak. Pero tama ho kayo doon kasi nga sa mga school kasi alam naman natin ang katotohanan on the ground, itatago nila yan kasi kasiraan yan ng eskwelahan. May mga ganon na So nasaan na po ngayon ang pagsusulong nyo niyan? And the time na hindi pa po nakakapasa ang PTA law, ano ho yung kumbaga ginagawa ng ating samahan to address these concerns, Ka Willie? Actually, sa ngayon, talagang pinalalakas namin yung PTA legal committee, no? Meron na po kami sa Facebook niyan to assist yung ating mga complainant. And then also, sa ngayon, ito nga itong PTA law na to kasi is since 2006, 13th Congress, nasa Senado na yan, nasa Congress, pagdating po sa hindi po na-aproban, So last year, meron po yan, at sa ngayon, katatapos lang ng hearing. So sa ngayon po, magkakaroon kami ng National PTA Summit, para po magkaroon ng signature campaign para ma-aproban tong ating PTA law, no? At saka magkakaroon po kami ng 18 regional PTA caravan para po dito, para po ma-aproban, para makita po natin talaga na dapat isa batas at maging isang institusyon ang ating mga PTA kasi nga po para lumabas yung ating IRR. Opo, kasi si Secretary Sani yun din siguro yung isa niyang strength as kalihim ng DepEd, no? As a former legislator, palagi ko hindi na kayo din mahihirapan dito kung ganun ang magiging parang kaisipan natin sa bagong kalihim po, sa kalihim ng DepEd, Ka Willie. Ayos po, no? Mula ang kanyang magulang talagang isang educator, educator, no?
bilang senador. Saka we have a working president now na nakatutok sa edukasyon, especially sa kakulangan ng school. At saka isang secretary na dating senador na nakatutok din sa education kasi dati siyang ang committee ng education ng Senado noong araw. Alright. Kawili, maraming salamat po at mabuhay ka. Thank you, sir. Okay, thank you po. Kami po yung kasalukuyan nag-iikot sa ating Brigada Eskwela. Maraming Thank you, pong salamat. Thank you. Si Ginoong Willie Rodriguez, National President and Founder, Parents Teachers Association. Naghatid sa ating